'no, or yung mga mayayaman talagang may plano 'yan hindi lang for the next month, eh, hindi lang for this last quarter, eh. Ayan, so marami talaga tayong ano 'no, nagsisimula sa ating pag-iipon kasi gusto na talaga natin yung word na investment 'no. Ako nag-start ako ditong, sa IMG natutunan ko 'to sa financial coaching na may bayad kasi gusto ko nga mag-invest. And isa sa mga investment na puwede nating paglagyan yung tinatawag na mutual fund 'no. So yung mutual fund, ito pala yung sabi dito money pooled from a certain number of investors. Each fund has a specific mandate or purpose and a professional fund manager who invests the money based on the specific strategy and goal of the fund. So pag sinabing mutual fund, wag tayong malilito. Ang ibig sabihin lang niyan, ikaw investor, no? Kasi alam nyo, yung company din namin before, dahil employed nga ako before as an accountant, no? And nag invest din yung mga company dito. So, eto 'no, isa din sila sa mga investor. So, hindi lang individual, pati mga company 'no. Even si SSS nag-i-invest din dito. So, tayo din nabigyan ng chance na makapag-invest dito. So, 'yan 'yun 'no, pinagsasama-sama yung pera ng mga investor at ang nagustuhan ko dito may fund manager na siya ang nagta-transact, bumibili ng mga shares para sa atin and saan niya nilalagay 'yan 'no, bumibili siya ng mga securities. Ito yung mga, ah sa mga top corporations mamaya makikita natin yung mga 'yan. And pagka siyempre nag-invest sa mga top corporations, 'pag kumita sila kikita rin tayo 'no, yung fund natin and ibabalik 'yan sa mga investor. Ayan, so kagaya ko din ba kayo na, siyempre 'no nagta-transact tayo hindi maiwasan 'yan, nagta-transact tayo sa malalaking kumpanya na 'to 'no, like every month 'di ba? Eto 'yan, lagi 'yan may bill tayo sa kuryente, may bill tayo sa tubig, and then, of course 'no, kung may credit card ka, meron kang, statement of account sa mga kilalang bangko, 'di ba? And then 'pag maggo-grocery ka hindi maiwasan 'yan. Talagang pupunta ka sa Ayala Company or sa ano 'no, sa Ayala Mall or sa SM, 'di ba? And of course magugutom ka, 'di ba? Sino ba naman ang talagang hindi kumakain sa Jollibee 'no? Alam niyo nagpunta kami sa Hong Kong, ang dami ding, ah, branch na ng Jollibee sa ibang bansa, 'di ba? Kagaya ng Hong Kong, and sa Europe meron na din, 'di ba? And then siyempre Wi-Fi is life, 'di ba? So meron na rin siyempre tayong mga binabayaran sa mga PLDT, 'di ba, yung mga provider ng Wi-Fi natin. Of course ngayon 'no, ang hilig nating mag-travel kasi nag-pandemic. So 'yan talagang, kahapon lang 'no, dumaan kami dun sa papuntang Entertainment City. So talagang ang daming lumilipad 'no, PAL, AirAsia. So ayan, sobrang ang daming nagta-travel talaga. And I'm sure ngayon weekend ang dami talagang, magbabakasyon na naman. Then sweldo, 'di ba? As in talagang traffic 'yan. Okay, so busy-busy, 'di ba? Tapos isama mo pa diyan yung San Miguel, Pure Gold, 'di ba? So sino dito yung gustong may investment ka dito sa mga 'to, 'di ba? So paki-type nga me. Ayan, si Mila, si Jeremy, si Miss Lenny. Oo. So, ang ganda 'di ba kasi nagsho-shopping ka, napapagastos ka, pero nakatawa ka kasi habang nagpe-pay ka ng bills may investment ka rin dito sa mga top corporations na 'to, 'di ba? So, through mutual funds magagawa rin natin 'yan. And ayan 'no, again pinagsasama-sama yung pera natin dito, meron nag-i-invest ng 1,000, merong 5,000, may 10,000, merong, milyon, 'di ba, kung company. And then may money manager or fund manager na nagta-transact para sa atin. So, meron ding, 'yun ang nagustuhan ko dito 'no, may money manager ka or fund manager kasi nag-i-invest din po kami sa stocks
'no. So, kailangan tutukan mo talaga 'pag direct ikaw ang investor. And then, sila yung nag-aaral 'no, para kung ano yung magandang bilhin na stocks. And then as an investor, ang tawag sa'tin shareholder kasi may-ari tayo ng share 'no, dito sa mga mutual fund na 'to. So 'yan, may tatlong klase ng mutual fund. Bond fund, ito yung tinatawag na fixed income, kasi ito yung mga naka-invest sa conservative lang 'no, yung hindi talaga malulugi. So like 'yan nga 'no, yung mga government securities, yung mga project ng government. And then stocks, equity, ito naman yung kung Gen Z ka 'no or millennial ka pa, nasa 20s, 30s, 'yan, puwede ka pang, pumasok dito sa stocks or equity type kasi ito yung high risk, high return. So, balance naman kung hindi mo alam kung saan ka, 'di ba? Ayaw mo naman ng conservative, ayaw mo naman masyadong risky, do'n ka sa gitna. So, ang tawag do'n, balance. So again, mutual fund allows the average person to have equal investment opportunities with the wealthy. You can earn what the wealthy are earning through a mutual fund. So, 'di ba, ka-level mo na yung mga dati kasi 100,000 dapat ang meron ka bago ka makapag-invest, eh. So ngayon, kahit na ₱1,000 yung meron ka as a start, so puwede ka ng mag-ano dito, mag-start sa mutual fund and, kahit construction worker, 'di ba, na kahapon may kausap ako 'no, so kayang-kaya na rin niya kasi ang ganda 'no, sa IMG kahit na ₱20 lang yung meron ka, puwede kang magdagdag na sa mutual fund mo. So, ano ba yung mga concepts and benefits ng mutual fund? So, ito yung mga advantages 'no. So, una, professional management. So, tatandaan niyo dito sa mutual fund, ang kagandahan dito, like kaming mag-asawa mas naglalagay na kami sa mutual fund compare mo sa stock 'no. So, yun yung tinatawag na stock market na direct ikaw nag-i-invest. So, dito sa mutual fund kasi ang nagustuhan namin, naka-focus na lang kami dun sa business namin. Kasi ito, may professional na nagma-manage diyan 24/7, group 'yan, na sila na bahalang mag-research, mag-monitor ng performance 'no. So, diversification, paki-type nga para hindi natin makalimutan, diversify. Kasi yung diversification, tatandaan niyo lang diyan, hindi nakalagay lang sa isang company yung pera niyo, 'di ba? So, like ako before dahil nagta-transact nga ako sa stock market, 'pag meron akong 5,000 na pang-invest, hindi ko siya ma-diversify kasi, mahal din yung iba, eh, like bibili ka ng PLDT share, mahal 'yan, 'di ba? So, kulang na kulang yung 5,000 mo, hindi ka na makabili ng iba kung may gusto ka pang i-shopping, 'di ba? So, dito sa mutual fund, yung mabibili mong pera, ano na 'yan, depende sa pinili mo nga kaninang ano, type 'no, pero usually sa stock and equity tayo. So, meron ka ng investment sa iba't ibang company 'no, like real estate, sa ano 'no, sa bank 'di ba, sa finance 'no. So 'yan, so diversification. So liquidity, eto yung 'di ba, ang sinasabi nung iba nag-i-invest kasi 'di ba meron mahilig talaga mag-invest sa real estate. So, 'pag real estate kasi siyempre 'pag gusto mo talagang ibenta 'yan medyo swerte ka kung may buyer agad. Pero usually ang problema nila 'pag nagbebenta sila ng lupa or bahay at lupa, 'di ba, or property, wala masyadong agad buyer tapos, hindi mo siya agad ma-liquidate. So, ibig sabihin nun hindi mo agad siya ma-convert to cash 'pag kailangang-kailangan mo na siya. So, yun yung maganda sa mutual fund. Naalala ko 'no, nung nag-business kasi kami ng husband ko, so kailangan kong i-ano 'no, kunin yung mutual fund ko para panlagay sa investment sa negosyo 'no, sa negosyo. So, within 7 days makukuha mo yung pera mo sa mutual fund kasi nga liquid siya. So, paki-type nga po liquid, 'di ba? So, 'pag nag-i-invest tayo hindi puwedeng lahat sa real estate din. Maganda 'yan pero hindi dapat lahat nandiyan or hindi din naman magandang puro mutual fund lang, 'di ba? So, iba-balance natin kaya nga diversify kanina and then titignan mo din kung liquid ba 'to, kung saan ko siya nilalagay.
Okay? Low investment minimum, so yung iba 5,000 ang opening. Dito sa IMG 'no, 6,000 pesos 'pag member ka na, automatic may 1,000 pesos ka na mapupunta sa mutual fund mo and then, 20 pesos kung gusto mo magdagdag for as low as 20 pesos lang, okay? So anong disadvantage niya? So the returns are not guaranteed. There are risks involved. So itong week lang na may nakausap din ako, "Naku ma'am, nag-invest ako sa mutual fund, eh, hindi naman ako kumikita, negative." 'Di ba? Sabi ko, "Ako din negative din ako sa mutual fund." Kaya nga 'pag naglagay din tayo sa mga investment kagaya ng mutual fund, long term din. So ibig sabihin, 'wag mo siyang gagawing emergency fund na 'pag nangailangan ka gusto mo na agad kunin. So kasi nga ano siya 'no, hindi siya guaranteed na positive lagi. So, puwede rin siyang, mag-negative yung fund mo 'no. Fees can reduce your return unless you have zero load benefits. So, dito sa IMG maganda may zero load na tinatawag kasi, naabutan ko pa dati ₱5,000 yung nilagay ko sa mutual fund, nabawasan ng ₱100. So, may load kasi na charge. So, every time na nag-i-invest ka may charge. So, ngayon with IMG 'pag member ka, kung may 5,000 ka mapupunta lahat yun sa investment mo, walang bawas, okey? And yun, again you can lose money in mutual fund din, okey? Kaya nga maganda. Long term, again long term tapos hindi lang lahat nasa mutual fund, okay? So paano ba kikita sa mutual fund? Una is income, income from stock dividends and bond interest. So kagaya ng stock market, meron din yang kinikita, ang tawag kasi doon dividends 'no, mga dividendo mula doon sa company. So diyan yung mag-i-increase na yung fund natin. Capital gains, ito naman yung 'pag may mga tumaas yung price 'no, ng mga shares, mga securities, siyempre madadagdag sa fund, so idi-distribute yun sa mga investor. And increased NAV, eto naman yung, investors can make money by selling mutual fund units at a price higher than they bought them. So kung nabili mo siya ngayon ng piso and after 5 to 10 years naging ₱2 na siya, so ibig sabihin kung ibebenta mo siya ng nagdumoble na yung price niya, so kikita ka na, yun yung increased NAV or net asset value. So ano ba yung NAV, 'no? Kasi iba hindi pa alam yung net asset value. So eto yung parang bumibili rin tayo ng item sa tindahan, may price siya. So eto yung measures the value of one share of the fund. So para ma-compute yung price per share, assets minus liability. So parang pagko-compute din ng net worth 'no. So yan yung NAV. So may sample tayo dito kung piso lang yung net asset value per share, so ibig sabihin nito net asset value per share. Kung piso lang yan, may ₱1,000 kang panglagay or pang-invest, divide by 1, so parang bumili ka nga ng item, meron kang 1,000 shares na nabili. So, a mutual fund's yield, share price, and investment return will fluctuate. It means investors may receive more or less than what they originally invested when shares are redeemed. Kaya nga importante mag-attend tayo ng workshop 3, no? Para mas maintindihan natin yung mga computation, may sample doon. And then, of course, hindi siya yung pag nag-attend ka na ng 1 hour na session, alam mo na lahat. So, ang mga maganda diyan para mas maintindihan natin, mag-invest talaga tayo and then at the same time nag-a-attend tayo ng mga investment seminar. So before investing, consider any mutual funds investment objectives, risk, charges, and expenses. So again, anong type of investor ka ba? Kasi kung mga 60 plus ka na, syempre wag ka na dun sa high risk, yung sinabi natin kanina, pwede ka sa bond fund, and then kung ikaw naman eh bata pa, 'di ba? Tapos hindi mo pa gagamitin yung fund mo, pwede ka dun sa equity type. So yan, may mga ano po tayo, i-co-consider tayo. So eto yung tinatawag na strategy 'no, yung money cost averaging. So ibig sabihin lang nito is a strategy to systematically purchase shares of a securities product to offset investment risk in a fluctuating market. So may sample tayo dito na ang strategy na 'to basta may constant amount kang ini-invest 'no, puwedeng every month 'no,
para nakakabili ka ng share. So sige, sampulan natin dito. Ayan. So dito may comparative, 'no? Etong ₱12,000 may panlagay ka, halimbawa may ₱12,000 ka. So meron si John, yung sample number 1 natin, binili niya na lahat one time lang, 'no? So ang nabili niya dahil 1 point something yung net asset value per share, 12,000 divided by 1.1340, so nakabili siya ng 10,582 shares. So yung tinatawag na money cost averaging, eto yung ginawa ni Peter na every month siya naglalagay ng ₱1,000. So ito yung consistent, 'no, consistent ka naglalagay, hindi lang siya one time. And then siyempre yung NAVs kasi or, net asset value per share, merong ano 'yan, nagfa-fluctuate siya. So ibig sabihin nagbabago siya, 'no? Kada buwan iba na yung price niya or everyday ngayon nagcha-change, eh, 'no. So may price na mataas, may price na mababa. So ang importante 'wag mo titignan yung price, titignan mo na consistent ka naglalagay ng pera or nag-i-invest para nakakabili ka ng shares. So ang goal natin dito, dumami yung shares natin, okay. So dito, dahil tumaas, bumaba, may 11,952 shares siya. So kung i-compare mo dito, 10,582 shares lang. Okay, paki-type nga shares. So again, kaya tinawag tayong shareholder kasi, shares yung hinahabol natin dito. So money cost averaging does not guarantee a profit or prevent loss in a declining market. It is important to consider your ability to continue regular purchases through different economic conditions. So kahit saan naman siguro, 'no, ako halimbawa hindi ka marunong mag-mutual fund. Kahit mag-ipon ka, eh, sa pag-iipon hindi naman yayaman ka na isang beses mo lang siya ginawa. So halimbawa ngayon 2023, nagawa mo siya consistently every payday nagtatabi ka ng ₱1,000, 'di ba? Pero next year hindi mo na ginawa. So hindi ka pa rin yayaman dun sa naipon mo for this year, 'di ba? So ganun din sa mutual fund, Miss Roanne, puwede ba 'yan one time lang ako maglalagay tapos ang nilagay mo pa ₱10,000 lang, 'di ba? Tapos kinalimutan mo na nga siya. So ano siya, eh, dapat bukod sa gusto mo talaga mag-invest, hindi lang one time, every month naglalagay ka consistently and, long term. Kasi yung iba nga naglalagay ta's gusto agad kunin, 'di ba? So talagang ano siya, yung mindset pa rin, 'no, financial education pa rin yung start talaga. So 'yan, dahil ang mutual fund puwedeng mag-negative, kaya ang ginawa namin ng husband ko, 'no, like this year, nagdagdag kami sa investment namin pero dito kami sa Kaiser. Yung Kaiser, 'yan yung, investment siya na may healthcare and insurance na hindi nagne-negative. Kaya again, diversification. May mutual fund kami, meron kaming insurance, meron din kaming ganitong healthcare na may investment, okay. So sa chapter 9, ito yung last chapter ng ating libro. Ito naman yung Empowering Filipinos Through Financial Education. Ayan. So again, 'di ba, developing the right mindset. Kasi lahat talaga ng pagbabago sa buhay natin, nag-start 'yan 'pag tayo ay na-educate, 'di ba? So pagdating sa pagiging parents mo, 'di ba? 'Pag in-educate mo yung sarili mo, hindi naman automatic alam mo na agad maging mabuting parents, eh. So dapat nag-a-attend ka ng seminar, nagbabasa ka pa rin ng book, ine-educate mo yung sarili mo, paano mo mape-parent nang maayos yung anak mo, 'di ba? So gano'n din sa spiritual, 'di ba? So malayo yung perspective mo 'pag hindi ka nagbabasa ng Bible or hindi ka nag-a-attend ng kahit man lang once a week na ano, 'di ba, na talk or, worship, 'di ba? So gano'n din sa pera. Kapagka hindi mo siya binibigyan ng time, iba kasi yung mindset mo, eh, iba yung akala mo tama pero mali na pala yung ginagawa mo. So kaya tinatawag na right mindset. So sabi dito, one thing common among highly successful people all over the world is the way they think, 'no? So napakaimportante talaga nung, mindset natin, yung perspective natin. So they think rich and therefore grow rich. Nabasa niyo na ba 'tong libro na 'to, 'di ba? So very ano 'to, popular talaga 'tong
libro na 'to, si Napoleon Hill. So kung gusto niyo yumaman, so siyempre hindi kayo yayaman ng libro lang, pero puwede kayong mag-start sa libro. Ako din nag-start sa libro, 'no, kay Robert Kiyosaki naman. So start kayo dito, kasi dito ma-o-open yung mind niyo. And, so 'di ba, think and grow rich, hindi lang think, dapat may gagawin, 'di ba, may progress. So 'yan 'no, marami tayong pinag-usapan mula chapter 1, and then nandito na tayo sa last part ng book. So dapat sabi dito, it's time to apply, 'no. So hindi magcha-change yung ating personal finance ng walang application, okay? Paki-type nga, apply, 'di ba? So apply dapat. 'Pag may natutunan, either about sa business 'yan or about sa spiritual or parenting or finance, apply agad. So balikan natin yung mga tips, 'no. So number 1, increase your cash flow. Make as much money as you can while you can. Have multiple sources of income. So dito pa lang sa tip number 1, 'pag in-apply mo 'to, sobrang magbabago talaga yung ano mo, yung personal finance mo. Kasi 'pag okey yung income mo, marami kang masho-shopping, eh, 'di ba? So yung ano ba yung shopping? Ang shopping kasi, ibig sabihin niyan, puwede mong ma-shopping yung more than dun sa needs mo, eh, 'di ba? Hindi ka masyadong, gipit lagi, 'no? Tapos shopping din, puwede ka din mag-shopping ng mga investment, 'di ba? So sino ba yung mayaman ngayon? Ang may mga pang-shopping. So halimbawa, marami tayong nakikita sa marketplace, 'di ba? Mga halimbawa, 'pag tinignan mo real estate, ang daming naka-sale ngayon, daming sasakyan, ah, ang dami talagang bagsak presyo. Kaya lang wala kang pambili, kung wala kang pambili, talo ka 'no, kasi yung mga mayayaman pa rin yung makakabili. Mas lalo silang yayaman kasi nakatipid sila, 'di ba? So make as much money as you can. So ito yung problema, nakagawian natin na pagkasyahin lang natin yung kinikita natin. Okay, so wala namang masama dun, 'di ba? Kaya lang minsan kasi 'pag talaga nag-compute ka, magne-negative ka, eh, 'di ba? Lalo na kung 3 anak mo, 2, 'di ba? So medyo sa panahon ngayon, medyo ano 'yan, kulang talaga. So have multiple sources of income. So 'yan, paki-type income kasi 'pag na-solve niyo 'tong number 1 pa lang, madami talaga kayong magagawa, 'no? Ang daling kumilos kasi 'pag wala kang pera, ang hirap. Minsan, lalabas ka lang, ang tagal mo pang mag-isip, tama ba? Halimbawa, may nagyaya sa'yo sa Makati, 'di ba, tapos taga Bulacan ka, minsan isipin mo pa, pupunta ba ako, mamamasahe kung magkano pamasahe ko, compute ka ng compute. Pero 'pag may pera ka, punta ka lang, 'di ba? So, ang dami pong difference niyan 'pag may pera ka sa walang pera, 'no? So, ang bilis mo mag-decide 'pag may pera ka, 'pag wala, medyo undecided ka lagi, 'di ba? 'Pag may gusto kang bilhin, mabibili mo agad 'pag may pera ka. 'Pag wala kang pera ano, 'di ba, parang wala na, hindi ka na ano, wala ka na agad option, 'di ba? 'Pag may pera ka kasi ang dami mong option, eh, 'di ba? Saan tayo mag-staycation, 'di ba? Option 1, option 2, option 3. 'Pag wala kang pera, 'di ba, dahil wala kang ngang budget, siyempre ayaw mo namang mangutang, 'di ba? So step 2, spend less, reduce your expenses. Remember, it's not how much you earn that counts, it's how much you keep. Set aside 20% of your income to save and invest. So again, hindi tayo aangat sa personal finance natin kung hindi tayo disiplinado, 'no? So, kung medyo sa tingin mo, wala pa masyado 'no, baka sa suweldo mo baka 1,000 lang na naiipon mo at sa tingin mo kaya mo naman ng 3,000, 'di ba? Check mo yung mga expenses mo, 'no? So, habang bini-build mo pa yung part-time business mo or yung other source of income mo, medyo hindi ka pa masyadong kumikita dun, eto yung puwede mong magawa muna, eh. Baka may mga expenses ka na talagang puwede pang i-cut, 'di ba? So, again, i-audit natin yung sarili natin kasi kung wala pa tayo sa 20%
na naiipon dun sa income natin, so hindi pa tayo disiplinado. Okay? So, ito yung ano natin, para may guide tayo. Okay? Number 3, zero out bad debts. Interest on debts are like leaks that drain your finances. So again, kung nakita niyo yung wealth bucket ni Sir Noel, 'di ba? Puno ka ng puno, ipon ka ng ipon, tapos may butas pala yung timba mo. So hindi mo talaga siya mapupuno, pagod na pagod ka, 'di ba? Kasi nga meron pala siyang butas. So ito nga 'yon, yung anay sa ating financial house or yung butas sa ating timba, 'di ba? Sa ating wealth bucket, yung utang. Okay? So pinag-usapan natin 'yan detalyadong-detalyado, and kung na-miss niyo 'yun, meron tayong workshop 1, 'di ba, sa IMG. Kumpleto 'yan, kumpleto yung guide natin. Kailangan lang bigyan natin talaga ng time na aralin at of course, maraming time para i-apply, okay? So number 4, understand how money works. Read books on money. O check nyo, kailan kayo huling nagbasa ng libro? 'Di ba? About investment, about savings, 'di ba? Or kailan kayo huling nag-attend ng workshop, no? Attend seminars on money, seek mentors, 'di ba? Kasi alam niyo yung nakita kong mga sikreto talaga ng mga mayaman, may mentor sila 'di ba? So may mentor sila sa business, may mentor sila sa investment, 'di ba? Or ganun din, no, sa family, may mentor din sila, may model din sila kung sino yung model nila sa pag-mold ng kanilang family. So, may mentor din sila. So, learn how to make money and how money can work for you. Okay? Define your financial goals, write them down, read your goals every day, set strategies on how to make your goals work. So again, medyo ano na 'to 'no, cliche yung ganito na magsusulat ako ng goal, susulat i-aano ko siya 'no, babasahin pa 'di ba? So, noong 2012 naalala ko 'to, natutunan ko 'to kay Brian Tracy 'no, i-search niyo siya, Brian Tracy. Sobrang laking tulong nito pagka talaga may goal ka, kasi marami ka talagang challenges, so nakatingin ka lang dun sa goal mo pagka sinulat mo siya. Tapos tignan niyo ngayon 'no, yung mga malalaking kumpanya, September na 'di ba? Ang daming oras 'yan binibigyan nila, lahat ng mga manager, lahat ng mga vice president, president, nagbe-business planning 'yan 'no, or yung mga mayayaman talagang may plano 'yan, hindi lang for the next month, hindi lang for this last quarter, Talagang long term yung goal nila 'no, hanggang next generation. So tignan natin kailan tayo huling nagplano 'no. So 'yan yung titignan niyo. Kami mag-asawa na para alam niyo lang, ang ginagawa namin, meron kaming planning every quarter, may planning din kami na every month. So every week meron din. So talagang ano 'yan, intentional ka dun sa ginagawa mo. Kasi 'pag wala kang plano, tignan niyo yung mangyayari sa araw niyo. Kung ano lang, 'di ba? Kung may nag-message sa'yo, ah, magre-respond ka lang. Hindi kagaya ng 'pag may plano ka, may focus ka, alam mo yung important na gagawin mo, 'di ba? 'Pag hindi kasi, nakadepende ka dun sa ibang tao, 'di ba? So, ganun yung importance ng goal natin, okey? Tapos excited ka. 'Pag hindi ka excited gumising araw-araw, ibig sabihin, yung goal mo nakakalimutan mo, 'di ba? So, tignan natin 'yan kasi maganda 'yan, may plano tayo. Huwag kayong matutulog ngayong gabi ng hindi kayo nagpaplano kasi puwede na kayong magplano for next year, 'no? Puwede na kayong magplano for the last quarter of the year, 'di ba? So, kailangan talaga 'yan, ano 'yan, ma-build niyo kasi yung habit niyo diyan nafo-form, yung activities niyo nasasanay kayo hanggang sa nai-improve niyo yung mga ginagawa niyo everyday, okey? Have proper protection. So again, pinag-usapan natin 'yan sa chapter 2 about insurance, healthcare. Kasi while you are still building your wealth, get insurance to give you and your family, ano 'yun? Peace of mind, 'di ba? So again, diversify, hindi lang puro sa mutual fund, hindi lang puro sa
stock investment or real estate, 'di ba? Hindi lang puro emergency fund, so meron din tayong healthcare and life insurance. And ito na nga, 'no, yung bubong, yung pinag-usapan natin ngayon, build up your wealth, 'no? So, ako ang tinitignan ko lang dito 'pag sinabing wealth, ito yung 'pag nag-retire ako, 'di ba, ano yung fund ko? Ano yung fund ko na magbibigay sa akin ng continuous income? So, na yun na nga tinatawag dito sa IMG na passive income, na kahit hindi ka magtrabaho, may income ka pa rin. Kasi ang dami po talagang OFW, 'no, or nag-retire na may milyon, pero naubos po yun lahat, eh. Sino dito may kakilalang gano'n, 'no? Ako po, meron din po akong tita sa government din siya nag-work, matagal, siguro mga 30 or 35 years, 'no. Tapos nabalitaan ko nung last ko siyang ka-chat, may utang pa siya, 'di ba? So, wala pang 5 years 'yun mula nung nag-retire siya. Kasi nga, ang nakalimutan natin, paano magiging continuous yung income. Hindi siya yung meron ka lang 1 million, stop ka na, 'di ba? So, yung 1 million mo dapat magbibigay sa'yo 'yan ng, passive income, okey? 'Yun ang tinatawag natin na asset. So, take action, secure your future now. So, ito yung lagi nating paborito. And i-push natin yung sarili din natin, 'no, kasi alam niyo lahat, ako 'no, 'pag gano'n 'no, 'pag tinatamad ako or may ayaw akong gawin, tinatanong ko sarili ko, "Ano na naman excuse mo, Roanne?" 'Di ba? So, 'yun lang naman kasi 'yun, eh, tayo lang nagbibigay ng excuse sa sarili natin. So, puwedeng nakalusot tayo sa ibang tao, pero ikaw, 'di ba, kumbaga parang sarili mo lang din niloko mo kasi hindi ka nag-start, 'di ba? So, you will always have an excuse not to save or invest. So, no matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year, 'no? So, ako po magfo-40 na ako this coming December, and talagang ang bilis lang po 'no, kasi more than 10 years na rin akong nag-i-invest, and sabi ko buti ginawa ko pala siya 10 years ago. So no matter what your excuse is, your child will grow up and enter college, and you would need money for his or her education. So again, natutunan natin na hindi kailangan emergency ang tuition fee ng anak natin. Kailangan baby pa lang 'yan, pinaghahandaan na natin. Okay? So no matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. So wala naman siguro tayong mamimit, 'no, na habang buhay siyang pasaswelduhin ng kanyang employer, 'no? So, wala naman sigurong boss na nagsasabing gano'n, "O 'pag nag-retire ka na, bibigyan pa rin kita ng 100,000 per month," 'di ba? So, sana all, 'di ba? So, walang gano'n, kaya kailangan meron tayong na asset, 'no, yung tinatawag nating investment, para ito na, 'no, sabi nga ni Sir Joen, "Palit na tayo pera, ikaw naman ang magtrabaho para sa'kin." 'Di ba? Pero 'pag wala tayong sine-save, walang magtatrabaho para sa'tin. Kahit na 10% pa yang kinikita ng pera, kung wala tayong nilagay, zero din 'yan, okay? So you have to be prepared for these kinds of situations. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. So yun yung kagandahan sa IMG, meron tayong community, 'di ba, na 'pag tinatamad ka, tapos nandun ka sa community or group chat na masipag, magiging masipag ka rin, 'di ba? So, kung, ah, hindi ka pa nag-iipon, pero nakikita mo yung mga kasamahan mo mas bata sa'yo, mas malaki naiipon, pero may anak din naman, may mga responsibility din naman, so mapu-push ka talaga mag-ipon, okay? So, IMG's mission is to convert people from being spenders to savers, and to teach them how to save the right way. So, ang ganda talaga ng heart ng company, yung IMG, kasi, yun 'no, nire-rehab tayo. Kung tayo ay mahilig mangutang, nare-rehab tayo, kaya nga may financial center. So, parang yun yung rehabilitation center, 'di ba? So, kung may utang ka, papunta ka sa taas, eh, hindi ka pababa. So, kung may utang ka, marami na dito naging debt free. Kung ikaw naman yan spender, nare-rehab ka pa rin, 'di ba?
So, nagiging saver ka na. So, nagle-level up ka. Ako dati saver. So, napunta na ako sa pagiging investor tapos entrepreneur, 'di ba? So, ayan, 'yan yung company na tignan natin 'no, kung nabibigay ba 'to ng ating current company or employer, 'no? Kasi sa IMG, ang ganda talaga. So, eto yung ano natin 'no, i-review natin, go back to the sets of important questions you need to ask yourself. So, ito lang. What if you die too soon? Who will take care of your family? No? So, sino dito yung mga breadwinner? 'Di ba? Pag may nangyari sa'yo, no, makasurvive ba yung family mo? Ganun lang naman yung iniisip ng mga breadwinner eh. And what if you live too long naman, humaba naman buhay mo, who will take care of you? So, ang ganda, sa dalawang senaryo, may solusyon yung company. So, if you die too soon, life insurance will take care of your family. So, again, life insurance is, ano yan, instant money, no? Para sa pamilya, hindi para sa ating mga breadwinner. So, if you live too long, investment and long-term care will take care of you. So, di ba may peace of mind ka kasi may mangyayari sa'yo. Lalo na ngayon, may mga nga 30 pa nga lang namamatay na, di ba? So, hindi mo masabi. Kuya ko namatay at the age of 37 eh. So, at least may peace of mind kapag may nangyari sa'yo, may insurance ka na mare-receive ng family. Pag humaba naman buhay mo, hindi ka rin magwo-worry na paano 'pag nawalan ako ng trabaho, magiging burden ako sa family ko. Kasi may investment ka ta's may long-term care ka. So in other words, be financially educated. Make sure you have knowledge and understanding of basic and important financial concepts. Tama ba? Basic lang naman talaga pinag-uusapan natin, 'di ba? Pero 'yun, kailangan ma-master natin yung basic. Make sure to act, 'di ba? O yan na naman yung action, 'di ba? Act on your financial needs and make the right choices. You must have healthcare, protection, life insurance, may savings ka, may investment ka. Ayan, so ano ba talaga yung main product ng IMG? Yan, paki-type nga peace of mind. Yan, so we do our business by helping people build a solid financial foundation. So ganito rin po ako dati. Hindi matibay yung financial foundation ko, 'di ba? Parang anytime na may emergency fund ka nga pero pagka nawalan ka ng trabaho for the next 1 year, 'di ba? Parang wala kang peace of mind kasi paano maka-survive yung family, 'di ba? Lalo na kung ikaw lang inaasahan sa pamilya. So, eto tayo, nagmo-move tayo dito na maging matibay siya, okay? So, eto yung talagang ano, i-check natin yung sarili natin lalo na, kami 'no, every year meron kaming ano, every quarter 'yun 'no, nagko-compute kami ng net worth namin, lahat ng asset, pero wala naman kaming utang, 'di ba? So, lahat ng asset. Tapos kada taon 'yan, tinitingnan din namin 'yan. Para kaming may company talaga na ang company kasi ganyan 'yan, eh. Ano yung asset natin, magkano liabilities natin, magkano yung net worth natin, okey? So, may sample tayo dito, 'di ba? Ito talaga yung sample ng peace of mind, eh. When it comes to finances 'no, ah, eto yung for example kumikita siya ng 25,000 per month or 300,000 per year, 'di ba? So, meron siya ditong 6,000,000, 'di ba, grabe. So, ito yung times 20 ng income niya, 'di ba? So, puwede na ba yang pagtiyagaan 6,000,000? Mag-retire ka, may 6,000,000 ka, meron kang, 6 months 'no, na emergency fund, 150,000. Wala kang utang, 'di ba? Talagang sarap matulog nito, 'di ba? And then may 3,000,000 ka na life insurance times 10 ng income mo, 'di ba? Puwede na 'yan. And then may health fund ka na 1,500,000, 'di ba? Magkasakit ka, hindi ka kasi yung nagkakasakit po na walang healthcare, walang fund, lalo nagkakasakit. Kakaisip kung saan kukuha ng pambayad, 'di ba? Lalo na kung ikaw ang breadwinner, 'di ba? Parang kanino ka uutang, poproblemahin mo pa 'yun 'pag wala kang fund, okey?
And of course, yung cash flow mo maganda talaga 'yan. Dito 'no, sa sample 25,000 a month. So with IMG meron pa tayo ditong business na puwedeng gawin. So maganda talaga may multiple sources of income tayo tapos may investment ka pa na kumikita, 'di ba? So 'yan yung again, sample. Iniisip mo pa nga lang natutuwa ka na, eh, lalo na 'pag totoo na po 'yan. Okey, so dati iniisip ko lang din 'yan, eh, sabi ko, ganda pala niyang isipin. So gawin mo talaga, mapupunta ka talaga diyan, posible po talaga 'yan. So last part, you are the solution to your future. We cannot control our country's economy, 'di ba? Alam mo sa YouTube channel ko po, minsan nagrereklamo sila dun sa channel ko, eh, 'di ba? Dapat sisihin yang mga ano na 'yan, nakaupo, 'di ba? So, sinisisi mo sa iba. So, isa sa mga natutunan ko para maging successful ka, huwag kang maninisi ng iba. Kailangan maging accountable ka talaga, 'no? So, we can control our own economy. Kay Sir Noel ko 'to narinig 'no, na hindi naman natin kontrol 'yan, eh. Kami nga 'pag pumupunta kami ng ibang bansa malaki talaga yung nakikita namin difference sa Pilipinas, 'no? Yung service, ang mahal ng bilihin, 'di ba? Yung quality of life, pero wala ka ng magawa dun, eh. So, ano na lang ikokontrol mo, yung cash flow mo i-control mo, yung disiplina mo sa sarili mo. So, ito yung own economy mo. So, eto pa 'no, right information will lead to right decision or right choice, tama ba? 'Pag tama yung desisyon mo, siyempre tama yung action mo. 'Pag tama yung ginagawa mo, tama yung direction mo, pupunta ka na sa goal mo and magkakaroon ka ng magandang resulta. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.